Mga idol, ito na ang latest updates tungkol sa Gilas Pilipinas at ang mga laro para bukas. Pero bago yan, silipin muna natin ang latest standings sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa Group F standings, nangunguna ang Team Lebanon na may record na 5 panalo at 1 talo. Nasa pangalawa at pangatlong pwesto naman ang Team Japan at Team Qatar na parehong may 4 na panalo at 2 talo. Samantala, magkakasunod sa pang-4 hanggang pang-6 na pwesto ang Team South Korea, Team China, Team Saudi Arabia na parehong may 3 panalo at 3 talo. Lipat naman tayo sa Group E standings kung saan nananatiling undefeated ang Team Australia matapos makapagtala ng 6 na panalo at 8 talo. Nasa pangalawa at pangatlong pwesto naman ang Team Iran at Team Jordan na parehong may 5 panalo at 1 talo, kaya mahigpit pa rin ang labanan sa itaas ng standings. Nasa pang-4 na pwesto ang Team New Zealand na may 4 na panalo at 2 talo. Para naman sa Gilas Pilipinas, kasalukuyan tayong nasa pang-5 pwesto na may 2 panalo at 4 na talo. Nasa panghuling pwesto naman ang Team Syria na mayroon ding 2 panalo at 4 na talo. Kaya magiging napakahalaga ng mga susunod na laban ng Gilas Pilipinas. Kailangan nilang makakuha ng mahalagang panalo laban sa Syria, Iran at Jordan para mapalakas ang kanilang tsansang makapasok sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Hindi lamang panalo ang magiging mahalaga, kundi pati ang consistency at performance ng bawat manlalaro dahil bawat laro ay maaaring makaapekto sa kanilang pwesto sa standings. Malaking hamon ang 6 na titirang laban para sa Gilas, lalo na ang mga matchup kontra Iran at Jordan na parehong nasa mataas na pwesto sa Group E. Kung makukuha ng Gilas ang panalo laban sa Iran at Jordan, malaki ang maitutulong nito para umangat sila sa standings at mapalakas ang kanilang World Cup qualification bid. Samantala ang laban kontra Syria ay isa rin sa mga dapat nilang samantalahin dahil parehong may 2 panalo at 4 na talo ang 2 koponan. Paalala lang mga idol, automatic nang qualified ang Team Qatar sa 2027 FIBA World Cup dahil sila ang host country. Pero may 7 slot pa ring pag-aagawan. Ganito ang magiging sistema. Kapag nagtapos ang Qatar sa top 4 ng Group F, ang top 4 teams mula sa bawat grupo ang direktang aabante sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Pero kapag nagtapos naman ang Qatar sa pang-5 o pang-6 na pwesto sa Group F, ang top 3 teams mula sa Group E at Group F, kasama ang best 4th placer mula sa 2 grupo, ang magiging qualifiers para sa World Cup. Sa kabuuan, magiging kritikal ang bawat natitirang laro dahil hindi lamang ang sariling record ng Gilas ang kailangang bantayan, kundi pati na rin ang magiging resulta ng ibang koponan. Gayunpaman, nasa kamay pa rin ng Gilas ang malaking bahagi ng kanilang kapalaran. Kung maipapakita nila ang mas consistent na depensa, magandang ball movement at matibay na execution sa crucial moments, may pagkakataon silang makahabol sa qualification race. Kaya mga idol, abangan natin ang mga laban ng Gilas Pilipinas dahil bawat panalo ay maaaring maging malaking hakbang patungo sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Sa ganitong kasikip na labanan, wala nang puwang para sa pagkakamali. Kailangang lumaban ang Gilas Pilipinas hanggang sa huling segundo. Para naman sa mga laro bukas, August 28, magiging sunod-sunod ang aksyon sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kaya maraming mahahalagang matchup ang dapat abangan ng mga basketball fans. Sa unang laro, maghaharap ang Qatar at China sa alas 12 ng madaling araw, na susundan naman sa alauna ng madaling araw ng laban ng Saudi Arabia kontra Japan. Sa alas 2 ng madaling araw, magtatapat naman ang Lebanon at South Korea, kung saan bawat panalo ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang magiging pwesto sa Group F standings. Samantala, sa Group E, gaganapin sa Mall of Asia Arena ang mga laro kung saan unang maghaharap ang Iran at New Zealand bago ang matchup ng Australia at Syria. Sa huling laro naman, ang pinakahihintay na Gilas Pilipinas kontra Jordan ang magiging tampok na laban. Malaking pagkakataon ito para sa Gilas na gamitin ang home court advantage at makakuha ng panalong makakatulong sa kanilang pag-angat sa standings at sa kanilang paghahabol sa isang pwesto para sa 2027 FIBA Basketball World Cup.